Hindi pa tapos ang laro. 8 magkakaibigan, mahilig sa horror at paranormal. Nagplano ng camping trip para sa kaarawan ni Trish. Sa bundok ba tayo? Tanong ni Trish. Hindi exactly. Sabi ni Neil, ang tech geek ng grupo. Mas masaya pa. Pinaniwala nila si Trish na camping lang sa probinsya. Pero ang totoo, ang target nila, ang abandonadong hospital. Sa Rizal, isang matagal ng sarado at kinatatakutang lugar. Hindi sila pinayagan pumasok officially, pero may butas sa bakod at alam nilang walang guard na nagro-ronda sa gabi. Dumating sila ng hating gabi. Tahimik, malamig. Luma na ang hospital. Basag ang mga bintana, kinakalawang ang mga pintuan. Amoy amag at alikabok. Legit super creepy dito. Sabi ni Bianca, hawak ang flashlight. Perfect! Sigaw ni Kevin habang inaayos ang kanilang minicamp sa may receiving area. Habang nagiinuman at nag-aawitan, naglibot sila, vlogging, nagkukuhanan ng pictures. Pinakita ni Neil ang mga GoPro na ikakabit nila mamaya para sa challenge content. Para pag may nakunan tayo, may proof. Sabi niya, mga bandang 1:30 ng madaling araw, inaantok na ang iba, sinimulan ni Kevin ang kalokohan. May dala akong Ouija board. Papel lang at baso. Kinuhitan ng yes, no at AZ. DIY. Pero goods na to. Guys, dapat natin sundin yung rules, ha? Sabi ni Paula. Paula explained. Ipatong ang daliri sa baso ng magaan. Huwag aalisin ang kamay sa baso habang may spirit pa. Kailangan magpaalam para makaalis ito. Kasi baka sumama sa atin. Baliw ka ba? Bulong ni Trish, pero sumali pa rin. Meron bang nandito? Tanong nila. Gumalaw ang baso. Yes. Tahimik, walang gumalaw. Loko, sino sa inyo gumalaw? Tanong ni Carl. Nagtawanan ng lahat at isang pagkakamali ang nagawa nila. Hindi nila tinapos ang session. Nag-walkout ang dalawa na putol ang laro. Hindi na sila nagpaalam sa spirit. Gusto ko na ng action. Sabi ni Josh. Sakto, may glow sticks tayo. Dagdag ni Neil. Let's play ghostly glow hide and seek. Si Neil seryoso ipinaliwanag ang mechanics. Isang seeker ang pipiliin. Ang hiders may kanya-kanyang glow stick at GoPro. Lahat ng hiders may walkie-talkie na may earphone para makipag-communicate. Ang seeker lang ang walang communication, device at naka-blindfold habang hinahanap ang mga hiders. Ilaw lang ng glow stick ang makikita ng seeker at dapat mahawakan ang heater para mataya ito. Madilim dapat buong lugar so flashlights off, glow stick lang ang light source. Goal, wag mahuli. Pwede mag-relocate kung may warning. Pag ikaw ang unang nahanap, ikaw na ang seeker next game. Parang tagu-taguan lang din with a twist. Nag-decide sila ng seeker, si Carl. Doon ka magbilang sa may operating room. Utos ni Kevin. Pinatay ang ilaw at naghiwa-hiwalay. Ang iba magka-partner. Ang iba solo. Dumaan si Carl sa admin hallway. Sabi ni Bianca sa earphone. Narinig ni Miko kaya lumipad siya sa may pedia ward. Guys, may extra green glow stick sa dulo ng hallway. Wala sa atin yan, di ba? Tanong ni Josh. Green glow? Sa akin lang at kay Paula meron nun. Sagot ni Trish. Biglang tumahimik ang lahat at biglang si Josh huling narinig na hinihingal. Si Trish sumigaw bago nawala ng signal ang walkie. Si Carl hindi na makita kung nasaan. Neil? What the hell? Tanong ni Paula. Pero walang sumasagot. Sa GoPro ni Bianca may batang babaeng nakaputi. Nakangiti lang. Si Miko. Mag-isang gumagapang sa hallway. Basag ang glow stick, umiiyak. Hindi pa kami tapos. Bulong niya. Sa GoPro niya may lumapit. Walang muka. At may humawak sa batok niya. Then na-blackout ang GoPro. Kinaumagahan, ang security guard na si Mang Lando, kasama ang 2 pang security guard nagronda. Sa harap ng building may nakaupong binatilyo. Si Miko, tuguan nanginginig tulala. Hindi sila umaalis. Andito pa rin sila. 7 ang nawawala. Si Miko lang ang natagpuan, pero wala sa katinuan. Nasa mental facility. Di makausap. Puro bulong. Kasalanan ko to. Hindi kami nagpaalam. Bukas pa rin yung pinto. Makalipas ang 1 taon, habang nagro-ronda sa storage sa basement, may nakita si Mang Lando, isang GoPro. Sira ang strap pero buhay ang SD card. May footage, sa hallway may batang walang glow stick. Sumisilip sa likod ng pinto, nakangiti, at dahan-dahang lumapit sa camera. Nag-viral ang video matapos ito ma-upload. 8 kabataan nag-camping sa abandonadong ospital. Isa lang ang nakalabas. Panoorin ang nakakakilabot na pangyayari. Millions of views. Walang sagot, walang bangkay. Ang mga pamilya naghihintay pa rin sa mental facility.
Si Miko nasa sulok ng kwarto. Hindi nakibo, hindi gumagalaw. Tulala lang. Sa likod niya sa may salamin kita ito sa CCTV. May batang nakangiti. Dahil hindi pa tapos ang laro,